Magandang araw sa inyong lahat. So, sa ating talakayan ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating ekonomiya. Ito ay ang paggawa o ang issue sa paggawa. Kapag sinabi nating paggawa, hindi lamang ito tumutukoy sa simpleng pagpasok sa opisina o pagtanggap ng sahod. Ang paggawa ay tumutukoy sa pisikal at mental na kakayahan, na oras, kasanayan at kaalaman ng isang tao na ginagamit niya upang makagawa ng produkto o makapagbigay ng serbisyo. Mahalaga ang paggawa dahil kung wala ang mga manggagawa, hindi maisasagawa ang maraming gawain sa ating lipunan. Halimbawa, isipin nyo ang isang ordinaryong araw. Kapag pumasok kayo sa paaralan, merong mga guro na tulad namin na nagtuturo. May mga utility personnel na naglilinis. May mga security guard na nagbabantay. May mga administrative staff na tumutulong para sa mga dokumento. Kapag kayo naman umorder online, di ba? May mga seller na naghahanda ng produkto, mga warehouse worker na nag-aayos ng mga package, delivery rider, na naghahatid ng inyong mga orders. At may iba't ibang taong tumutulong upang makarating sa inyo yung inyong mga order. Kapag nagkasakit naman tayo, meron mga doktor, nurses, medtech, pharmacists, at iba pang mga health workers. Ibig sabihin, napakalaki ng papel ng paggawa sa ating pang-araw-araw na buhay at sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Ngunit hindi lahat ng manggagawa ay pare-pareho ang kalagayan sa trabaho. Merong mga regular, merong contractual o mga project-based, may mga apprentice, casual workers, probationary workers at seasonal workers. At bukod pa sa usapin ng manggagawa, meron din tayong isang malaking issue, yung unemployment. Later, i-discuss natin yan. Sa atin na ito, aalamin natin kung ano-ano ang mga uri ng mga manggagawa, yung unemployment, at kung ano-ano ang dahilan kung bakit may mga taong nawawalan o hindi nakakahanap ng trabaho. So ngayong araw, malinaw na sa atin kung ano ang paggawa, at kung bakit mahalaga ang mga manggagawa. So isa-isahin natin ngayon ang iba't ibang uri ng mga manggagawa. Magsisimula tayo sa isang uri na may mas matatag na employment status, ang mga regular employee. Okay, base dyan, ang regular employee daw ay isang manggagawa na ang trabaho ay karaniwang kailangan at mahalaga sa normal na operasyon ng isang negosyo o ng isang organisasyon. Sabi pa nga dyan, manggagawa na kadalasang ginagampanan ng kanilang trabaho ayon sa ninanais ng mga may-ari at sila rin ay nagtatagal ng 1 taon sa trabaho o higit pa at nakakatanggap ng mga benepisyo na ayon sa batas. So sabi dyan, itong employment status na to ay nagbibigay sa kanya ng mga karapatan na itinakda ng batas. Halimbawa, ang isang guro na tulad namin na patuloy na nagtatrabaho sa isang paaralan at ang aming trabaho ay bahagi ng regular na operation ng institusyon ng paaralan. Maari nating isipin na ang isang accountant, for example, na permanente na bahagi ng isang kumpanya o ng bangko, isang nurse, sa isang ospital, isang employee na regular na gumaganap ng essential na function ng isang negosyo. Ang mahalagang katangian ng regular employment ay ang katatagan. Tandaan nyo to, katatagan ng employment relationship kumpara sa mga trabahong pansamantala o nakabatay lamang sa isang partikular na gawain o
proyekto. Karaniwan ding may mga benepisyo at proteksyon na ibinibigay sa mga regular employees kaugnay ng kanyang employment status bilang regular nga. Alinsunod yan sa mga batas at patakaran of course ng mga employer. Pero kailangan din nating tandaan na hindi ibig sabihin na kapag may trabaho ang isang tao ay automatic na regular employee na siya. Again hindi ibig sabihin na kapag may trabaho ang isang tao ay automatic regular employee na siya. May iba't ibang uri kasi ng employment arrangement. At dapat nating tingnan yung tunay na kondisyon at katangian ng trabaho. So kung gayon, malinaw na ang regular employee ay may mas matatag. Tandaan nyo mas matatag na employment relationship. Ngunit paano naman yung mga nagsisimula or mga taong nagsisimula pa lamang na magtrabaho o matuto o sumailalim sa sabihin nating training para sa isang particular na work or na trabaho. So dito na papasok yung mga tinatawag nating hindi regular employees or the apprentices or the learners. Kadalasan, sumasailalim sila sa OJT or the on-the-job training bilang bahagi ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. So, ang mga apprentice, o yung learners na tinatawag, OJTs, sila yung mga taong karaniwang pinag-aaralan ang isang partikular na trabaho o kasanayan. Halimbawa, may isang kumpanya na kumuha sa isang kabataan o bagong trainee upang matutunan niya kung paano gamitin ang isang makina. Hindi pa siya katulad ng isang regular employee dahil ang pangunahing layunin ng kanyang pagsasanay ay matuto at magkaroon ng kinakailangang skills para dun sa trabaho na yun. So makikita natin ito sa iba't ibang larangan. Halimbawa, yung mga tech-voc courses, technical vocational courses, maaring magkaroon ng training ang isang learner sa electrical installation, sa welding, di ba, mga automotive, computer, technology. So sa mga paaralan, pamilyar naman kayo dun sa konsepto ng OJT or work immersion, di ba? Kapag kayo ay senior high school, may experience nyo yan. Kung saan, binibigyan yung mga mag-aaral ng pagkakataon na makita at maranasan kung paano gumagana ang isang tunay na workplace. Halimbawa, yung isang grade 12 student, nag-work immersion sa isang opisina. Maaring turuan siya kung paano mag-file ng mga documents, gumamit ng office equipment, makipag-communicate sa mga kliyente, at yung mga workplace rules. So, mahalagang tandaan natin na ang apprentice ay nasa proseso pa ng pagkatuto at pagsasanay upang magkaroon ng sapat na kakayahan para sa isang trabaho. Kaya hindi natin dapat isipin na dahil nagtatrabaho o nagsasanay ang isang tao ay pareho na agad ang kanyang employment status sa isang regular employee. So ngayon, mula sa manggagawang nasa proseso ng pagsasanay, tingnan natin yung isa pang non-regular worker o ang hindi regular, which are the casual workers. So sila naman nagsasagawa ng mga mahalagang trabaho ngunit hindi sila nabibigyang halaga kumpara sa mga regular na empleyado. So ang mga casual workers, sila yung mga manggagawang gumagawa ng mga mahahalagang trabaho ngunit hindi sila nabibigyan ng parehong katayuan o yung benepisyo na karaniwang tinatanggap ng mga regular employees. Depende kasi yan sa kanilang employment arrangement. Halimbawa, isipin natin ang isang kumpanya na nangangailangan ng dagdag na tao para sa isang partikular na gawain o sitwasyon. Maaaring kumuha sila ng isang worker upang tumulong sa mga administrative tasks,
encoding, say for example, inventory, o kaya yung iba pang mga gawain ano po sa loob ng very limited or limitadong panahon. So mahalagang maintindihan nyo ano po ng isang manggagawa ay maaring gumagawa ng tunay at mahalagang trabaho kahit hindi siya regular na employee. Halimbawa, may isang tindahan na biglang dumami yung customers dahil holiday season, magpapasko, say for example, kailangan nila ng dagdag na tao upang tumulong sa pag-aayos ng mga produkto, pag-a-assist sa mga customers. So maaari silang kumuha ng mga additional worker para makatulong for that particular period, dun sa panahon na yon na peak season or holiday season. So dito natin makikita, ano po, na may mga trabaho na mahalaga dun sa operasyon ng isang negosyo, ngunit ang employment arrangement ng manggagawa ay hindi regular. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang labor market, hindi sapat na itatanong o itanong lamang kung may trabaho ba ang isang tao. Kasi ang mas importanteng tanong, anong uri ng trabaho, gaano katagal, ano yung employment arrangement, at ano yung mga benepisyong natatanggap ng manggagawa. So, ano po, bukod sa casual workers, meron ding mga manggagawa na ang trabaho ay nakabatay sa isang partikular na kontrata or project. Ano po, ito naman yung mga tinatawag nating contractual or project-based workers. So, ang mga manggagawang ito ay gumagawa ng trabaho ayon sa fixed term na kanilang pinirmahan sa kontrata. Depende sa tagal ng proyekto kung saan sila nagtatrabaho. Halimbawa, may isang construction company na gumagawa ng isang bagong building. So, kailangan ng mga construction workers habang ginagawa yung proyekto. Kapag nagtapos na yung particular project na yun, maaring matapos na din yung kanilang employment arrangement. Depende dun sa kanilang kontrata. Another halimbawa, isang kumpanya na kumuha ng graphic designer, ano po, para gumawa ng isang, sabihin natin, malaking advertising campaign, ano po, or advertisement. Yung trabaho ng designer, pwedeng nakatuon lamang siya sa isang particular na project. Ano po? So, contractual or project-based yun. Sa kasalukuyan na panahon, mas nakikita natin ang ganitong uri ng work arrangement dahil malawak na yung mga project-based work, yung mga tinatawag nating freelancing, mga online work, tapos yung mga, meron pang term dyan, yung gig economy. Ano po? So halimbawa, may isang freelancer na kinontrata upang gumawa ng, say for example, website ng isang negosyo. Kapag natapos na yung website na ginawa niya at natapos na yung kontrata, maaring wala na siyang trabaho dun sa kumpanyang yun na kumuha sa kanya. Ngunit, maari naman siyang kumuha ng panibagong kliyente muli. Okay? So, ang tandaan natin, ang project-based worker, hindi nangangahulugang wala siyang kasanayan o hindi mahalaga yung kanyang trabaho. Ang pangunahing katangian ay ang trabaho ay nakatali doon sa isang particular na proyekto o kaya naman ay panahon ng kontrata. Okay? Kasi may kontrata nga. So kung ang project-based worker ay nakatali sa isang partikular na proyekto o kontrata, meron namang manggagawa na nasa panahon ng pagsusuri bagong malaman kung maari siyang maging regular. Ano po? Ito yung mga tinatawag nating probationary workers. So, ang probationary workers, karaniwang inoobserbahan ang mga manggagawang ito sa loob ng 6 months o 6 na buwan upang malaman kung sila ay pasok dun sa standard para maging regular na empleyado o hindi. Ano po? So, ang mga probationary workers, sila yung mga workers na nasa panahon ng pagsubok. Parang tinitest or ini-evaluate sila para malaman kung natutugunan niya ba
yung mga pamantayan na kinakailangan para sa regular employment. So halimbawa, may isang bagong graduate na natanggap bilang sabihin nating accounting assistant. So sa unang panahon ng kanyang employment, chine-check o sinusuri muna ng employer kung kaya niya bang gawin ng maayos ang kanyang trabaho, kung sumusunod ba siya dun sa mga company policies, kung maayos ba siyang nakikitungo sa mga kliyente at sa kanyang mga katrabaho, kung kaya niya bang sundin o natutupad niya ba yung mga standards na ipinaalam sa kanya. So, yun yung probationary workers. Parang ang konsepto is yung may pagkakataon kang patunayan na kaya mong gampanan ang trabaho, 'di ba? Kailangan mong i-sell or i-prove yung sarili mo. Ngunit, mahalaga rin na tandaan na ang probationary employee ay manggagawa pa rin at may mga karapatan na dapat igalang. Hindi dapat isipin na dahil sila ay probationary pa lamang ay wala na silang karapatan. So ang employer ay meron ding responsibilidad na malinaw na ipaalam ang mga pamantayan na kailangang maabot ng worker. Para at least makagawa naman sila ng way, di ba? Kaya kung kayo, ay magiging empleyado balang araw, mahalagang malaman ninyo, hindi lamang yung sahod, ninyo, kundi pati yung employment status ninyo, yung job description nyo, ano ba talaga yung trabaho, ninyo, yung standards, yung working condition, at of course, yung mga karapatan nyo bilang manggagawa. So may mga manggagawa na may mga manggagawa na hindi kinakailangan sa buong taon, kundi sa isang tiyak na panahon lamang. So, ang ganitong uri naman ng mga manggagawa, ang tawag naman sa kanila ay seasonal workers. So, kinukuha lamang ang kanilang serbisyo ng mga manggagawa, kinukuha yung kanilang serbisyo sa isang partikular na panahon o pagkakataon. So, yung seasonal workers, halimbawa, mga nasa agricultural sector. Kapag panahon ng pag-ani ng palay, maaring kailanganin ng mga magsasaka at mga agricultural workers na dagdag na manggagawa. Kapag natapos na yung harvest season, maaring matapos na din yung pangangailangan sa kanilang serbisyo. Pwede din itong mangyari actually sa mga industries. Halimbawa, tuwing Christmas season. So, maaring dumami ng malaki. Ang customers sa mga malls, di ba? At mga online shopping platforms. So, dahil dyan, maaring kailanganin ng mga negosyo ng dagdag na workers para sa packing, inventory, customer assistance, tapos mga delivery-related activities. So, they are seasonal workers. Isa pang halimbawa actually yung tourism, sa tourism industry. Sa mga lugar na yung maraming turista, maaring tumaas yung demand para sa workers kapag peak tourist season, pag summer, for example. Kaya kapag sinabi nating seasonal employment, ang tandaan nyo ditong keyword is particular na panahon. Okay? Partikular na panahon. So, hindi dahil pansamantala yung trabaho ay nangangahulugan na wala na itong importansya o nahalaga. Holiday, turismo, at iba pang mga demands. Sa katunayan, napaka-importante ng mga seasonal workers kasi nakadepende nga ito sa panahon. And then, so ngayon, nakita natin yung iba't ibang uri ng mga manggagawa. Ngunit, ano naman ang nangyayari kapag ang isang tao ay walang trabaho? So dito na tayo papasok sa susunod na mahalagang konsepto na ating pag-uusapan. Yan ay ang unemployment.
So, ang unemployment, isang pangunahing suliraning panlipunan kung saan ang isang individual na kabilang sa lakas pagawa or workforce in English ay aktibong naghahanap ng trabaho ngunit walang makita. Okay? Ang unemployment, actually, hindi lang siya suliraning panlipunan, pang-ekonomiya din. Ano po, kapag ang isang tao ay walang trabaho, hindi lamang siya ang maaring maapektuhan. Maaring maapektuhan, of course, yung kanyang buong pamilya, kung siya lamang ang breadwinner dahil maaring bumaba yung kanilang kita. Kapag maraming tao ang nawala ng trabaho, maari ring bumaba ang kanilang kakayahan na bumili ng mga produkto o ng serbisyo. At kapag bumaba, ano po, yung demand, maaring maapektuhan nito ang mga negosyo. So kapag ang unemployment ay hindi lamang personal na problema, maaari itong magkaroon ng epekto sa buong ekonomiya at lipunan. So, makikita din natin dito merong unemployment rate. Yung unemployment rate, bahagdan or percentage ng mga taong walang trabaho sa kabuuang lakas pagawa o yung total na workforce, gaano kalaki yung percentage, yung bahagdan. Ano po? So, ang ah, sa unemployment rate, very important yung word na labor force or workforce. Hindi lahat ng taong walang trabaho, ay otomatikong kabilang sa unemployment rate or statistics. Halimbawa, ang isang estudyanteng full-time na nag-aaral at hindi naghahanap ng trabaho ay iba ang kalagayan sa isang taong walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng employment. Kaya kapag may narinig kayong balita tungkol sa unemployment rate, huwag nyo agad isipin na yun ay porsyento ng lahat ng taong walang trabaho sa buong populasyon. Kasi ang binibilang lang dito, yung mga taong naghahanap ng trabaho ngunit walang makita. Yung mga full-time na estudyante, hindi siya kasali sa pagkwenta ng unemployment rate. So, ngayon, malinaw sa atin kung ano ang unemployment at unemployment rate. Alamin naman natin na hindi iisa, ang dahilan o uri ng pagiging unemployed. So, may iba't ibang anyo. At tingnan natin yung iba't ibang uri ng unemployment. Okay, una ay ang tinatawag nating voluntary. When we say voluntary, of course, sadyang hindi pagtatrabaho. Sadya. So, ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay sinadya niyang hindi siya nagtatrabaho. Kaya kahit mayroon siyang pagkakataon na magtrabaho. Halimbawa, may isang tao na may sapat na resources upang mabuhay. Sana all, di ba? At piniling wag munang magtrabaho dahil gusto niyang magpahinga o gumawa ng ibang bagay. Ngunit, kailangan nating maging maingat sa konseptong ito dahil hindi lahat ng taong tumatanggi sa isang trabaho ay simpleng ayaw magtrabaho. Halimbawa, maaring hindi niya tanggapin ang isang trabaho dahil napakababa ng sahod kumpara sa gastos dun sa kanyang magiging pamasahe, at pagkain. So kasali siya doon sa voluntary. Maari ring hindi niya tanggapin dahil hindi ligtas, for example, yung workplace o hindi tugma sa kanyang kakayahan. Kaya, mahalagang tingnan natin yung context, saan ba nagmumula? Samantalang, meron pa yung pangalawa, yung frictional. Ito ay ang panandaliang pagtigil sa trabaho habang naghahanap o lumilipat sa bagong trabaho. Halimbawa, bagong graduate, nag-resign para sa mas magandang oportunidad.
So, yun yung frictional unemployment, pansamantala. Ano po? So, nangyayari ito kapag lumipat nga, ano po, yung isang worker sa isang trabaho patungo sa ibang trabaho o kaya naghahanap siya ng trabaho mas angkop sa kanya. Um, to be specific, okay? Halimbawa, isang bagong graduate ang kasalukuyang naghahanap ng kanyang unang trabaho. Hindi ibig sabihin nito na ayaw niyang magtrabaho. So sa katunayan, actively siyang nag-a-apply ano po, sa iba't ibang kumpanya. O kaya naman may empleyadong nag-resign dahil gusto niyang makahanap ng trabahong mas angkop sa kanyang career. So habang naghahanap siya ng bagong trabaho, pansamantala siyang unemployed. Ang tawag dyan, frictional unemployment. So again ha, sa madaling salita, pag voluntary, pinili mong hindi magtrabaho. Pag frictional naman, pansamantala. Okay? So bukod sa voluntary at frictional, meron pang ibang uri na nakaugnay naman sa season at sa pagbabago ng pangangailangan sa skills ng labor market. So tingnan natin yung sunod. Ano po? The seasonal or the casual unemployment. Ito yung mga trabahong panapanahon o batay sa okasyon. Halimbawa nga, nabanggit natin, taga-ani sa bukid o kaya tindera siya tuwing Pasko lamang. So, yung seasonal, nangyayari siya kapag nawawala ang trabaho dahil natapos na yung season o panahon na kailangan ang isang partikular na uri ng mga manggagawa. Halimbawa, agricultural worker, nagtrabaho lamang kapag panahon ng ani. Kapag natapos na yung harvest season, maring wala na muna siyang trabaho hanggang sa dumating ulit yung susunod na season, na harvest season. Ano po? Maari natin din itong makita sa tourism, di ba? Nabanggit ko din to kanina. Halimbawa, sa tourist destination, mas maraming workers ang kailangan kapag peak season. Kapag bumaba ang bilang ng turista, maaari ring bumaba yung pangangailangan ng workers. Samantalang yung number 4, ito naman yung structural. So ano yung structural? Hindi na kailangan ang kasanayan o yung skills ng manggagawa dahil sa pagbabago ng teknolohiya o ekonomiya. Mga gumagawa ng makinilya, ano po, na napalitan ng computer. Ito yung medyo nakakalungkot din. Ano po? Um, yung yung structural unemployment, napakalalim niya. Ano po, mas malalim siya. Kasi nga, nangyayari to kapag hindi natugma yung skills ng worker sa kasanayan na kailangan ngayong panahon. Ano po? So, nabigay ngayong example, manggagawa na dating gumagamit ng manual process sa isang kumpanya. So, dumating, di ba? Grabe na yung technology ngayon. Na-automate na yung kanyang dating trabaho. Kung wala siyang bagong skills na kailangan para sa bagong sistema or sa makabagong panahon ngayon, maaring mahirapan siyang makahanap ng kaparehong trabaho. So, sa panahon ngayon, napakahalaga ano po, na napakahalaga nito dahil mabilis yung pagbabago ng teknolohiya. Halimbawa, lumawak, 'di ba? Ito alam naman natin to, lumalawak yung paggamit ng AI or ng artificial intelligence, mga automation, mga digital platforms at computer-based system. Pero hindi ibig sabihin ano po, hindi ibig sabihin nito na aagawin lahat ng trabaho. Ano po, aagawin lahat ng trabaho ng AI. Ano po, ang mas mahalagang punto ay nagbabago ang uri ng skills na kailangan sa labor market. Kaya napakahalaga ng lifelong learning. Yung nagre-reskilling, upskilling, ano po, palagi ka nag-update. Kung dati sapat na yung isang skill, maaring kailanganin nating matuto ng bagong skills habang nagbabago yung economy. Ano po? So kung may structural unemployment, dulot siya ng pagbabago sa skills at pangangailangan ng labor market, meron na mga unemployment na direktang nakaugnay sa pagtaas at pagbaba ng economic activity. Ano ang tawag sa kanila? The cyclical. Ano po? Or um, unemployment. So,
Ito ay pagkawala ng trabaho dahil sa paghina ng ekonomiya or the business cycle or crisis. Ano po? So, isipin natin ang isang business cycle. May panahon na lumalago ang ekonomiya. Maraming negosyo ang kumikita, maraming customers at mas maraming workers ang kailangan. Ngunit may pagkakataon na bumabagal ang ekonomiya. Kapag bumaba ang demand sa products at services, maaring mabawasan yung production. At kapag nabawasan ang production, maaring kailanganin ng negosyo na bawasan yung working hours o kaya naman yung pag-hire o yung bilang ng kanyang mga workers. Dito maaring lumitaw na yung cyclical unemployment. Halimbawa, kapag nagkaroon ng malaking economic slowdown, ano po, maaring bumaba ang customers ng isang restaurant. Kung dati ay kailangan nila ng 10 workers, ngunit kaunti na lamang yung customers, maaring hindi na nila kayang panatilihin yung dating workforce. Ganito din yung nangyayari sa mga manufacturing, sa retail, ano pa ba, construction, tourism, and other industries. Ano po? Kaya ang cyclical unemployment, nakaugnay siya sa ikot ng ekonomiya. Kapag lumalakas ang ekonomiya, maaring bumababa yung cyclical unemployment. Kapag humina naman yung economic activity, maari itong tumaas. So, yun yung mga uri ng mga unemployment. Ano po, natukoy na natin. So, mahalaga din na alamin natin kung bakit nangyayari ba tong mga ganito. Ano po, ano ba yung mga rason? Okay? So, tingnan natin kung ano yung mga suliranin sa paggawa at ang trabahong hindi angkop sa pinag-aralan o ang tinatawag na underemployment. Ano po? So, unahin natin, ano po, yung underemployment. Pag sinabing underemployment, may trabaho, ngunit hindi ito angkop sa pinag-aralan. So, tandaan nyo na yung underemployment, okay, iba siya sa unemployment. Yung unemployment, walang trabaho. Pero pag sinabi nating underemployment, kalagayan siya kung saan ang isang tao ay may trabaho siya o may negosyo. Ngunit yung kanyang skill, yung kanyang kasanayan, yung pinag-aralan niya, o oras ng pagtatrabaho niya ay hindi lubusang nagagamit o kulang. Okay? Hindi angkop. Kasi nga hindi angkop dun sa kanyang pinag-aralan. Unahin natin ang problema ng mismatch o yung tinatawag na job mismatch. Pag sinabing job mismatch, hindi tugma ang kursong tinapos sa trabahong napasukan. Anong resulta? Underemployment. Halimbawa, lisensyadong guro na nagtatrabaho sa call center. 'Di ba? Mismatch. Okay? Kulang sa kinakailangang kasanayan ang mga aplikante para sa mga bakanteng posisyon. So, ang job mismatch, nangyayari kapag hindi tugma yung kurso. Yung training skills, yung qualification. Halimbawa, college graduate, tapos may degree sa isang particular na field. Pero, yung kakaunti yung available na trabaho para dun sa kanyang specialization, dun sa lugar kung saan siya nakatira. So, may degree siya, may pinag-aralan, ngunit hindi tugma yung kanyang qualification dun sa available na opportunity. So, maari ring mangyari yung kabaliktaran. May mga job openings nga, ngunit kulang yung mga aplikanteng may kinakailangang skills. Halimbawa, maraming kumpanya yung nangangailangan ng workers na marunong sa digital tools, programming, for example, cybersecurity, kasi very kailangan na siya ngayon, di ba? Pero, maaring kulang yung aplikante na may ganong skills. Dito natin makikita yung tinatawag na
skills mismatch. So, nabanggit nga, ano po, so isang halimbawa yun, guro na nagtatrabaho sa call center, so hindi nagiging tugma. Ang punto, ano po, ay maaring hindi nagagamit ng buo ang kanyang training at qualification bilang guro. Maari itong maiugnay sa underemployment kasi kung saan yung isang tao na may trabaho ay naghahanap o nangangailangan pa ng dagdag na trabaho o mas angkop na trabaho batay sa kanyang kapasidad. Kaya isang mahalagang hamon sa labor market ay ang pagtutugma. Okay? Tugma yung education, yung skills, yung available na trabaho, at yung pangangailangan ng ekonomiya. Ano po? Okay, ngunit tandaan natin na hindi lamang pagkakaroon o kawalan ng tamang skills ang maaring makaapekto sa employment. Mahalaga rin kung ano ang kalagayan ng mismong trabaho. Okay? Tingnan natin yung mga working conditions at flexible na labor arrangements. So ayan, yung sanhi number 2, kalagayan sa loob ng trabaho. Meron tayo diyang poor working condition. Hindi wastong pasahod, at kakulangan sa benepisyo. Mapanganib na lugar ng paggawa ng walang sapat na proteksyon. Mura at flexible labor. Ito naman yung sistema ng mababang sahod at limitadong panahon ng paggawa o yung tinatawag nating kontraktualisasyon upang mapalaki ang kita ng kumpanya. So, yung pangalawang sanhi, yung poor working conditions at mura at flexible na labor. Kasi hindi kasi sapat na may trabaho lamang. Kailangan tingnan natin kung ligtas ba, makatarungan, may maayos bang kondisyon sa trabaho. So halimbawa, maaring may mga worker na nagtatrabaho sa isang lugar na sobrang init, kulang sa mga safety equipment, o may panganib sa kanyang kalusugan at seguridad. Isipin ninyo yung mga construction worker, di ba? Hindi sapat na sabihin natin may trabaho naman siya eh. Dapat itanong din, may helmet ba? May protective equipment ba? May training ba? Ligtas ba yung construction site? May sapat ba silang pahinga? Makatarungan ba yung compensation, yung sweldo? So yung mga tanong na ito, mahalaga siya dahil ang paggawa ay hindi lamang tungkol sa pagiging productive. Ano po? So, totoong tao yung manggagawa. May karapatan siya sa dignidad, sa kaligtasan, at sa makatarungang pagtrato. Meron din dito yung mura at flexible labor. So, sa isang banda, yung flexible work arrangement, maari siyang maging kapaki-pakinabang. Halimbawa, may mga freelancer o remote workers na mas nababalanse yung kanilang oras dahil flexible yung schedule. Pero, maaari ring magkaroon ng problema kapag ang flexibility ay nauuwi dun sa kawalan ng job security, mababang kita, o kaya limitadong access sa benefits at protection. Ano ang halimbawa nito? May isang worker na hindi tiyak kung ilang oras siyang makakakuha ng trabaho bawat araw at hindi rin tiyak ang kanya magiging kita. Diba? Walang kasiguruhan. Kaya mahalagang tingnan ang dalawang panig. Yung flexibility, maari siyang maging opportunity. Pero, maaari rin ito maging challenge kung walang sapat na proteksyon sa mga manggagawa. So, bukod sa mga salik na makikita mismo sa workplace, meron ding mga pangyayaring nasa labas, ng kontrol ng isang individual o negosyo na maaaring makaapekto sa employment. So, ito naman yung mga external factors. Okay? Mga panlabas na salik or the external factors, yung epekto ng globalisasyon.
pagdagsa ng mas murang dayuhang produkto na nagpapahina sa lokal na industriya at agrikultura. Meron din ang pananalasa ng kalamidad. Ano po? So, ito yung mga pangyayari. Ano po? Yung una, yung epekto ng globalisasyon. Ito yung mga pangyayaring makakaapekto sa employment, ngunit hindi direktang kontrolado natin bilang mga tao, bilang mga manggagawa. Dahil konektado yung ekonomiya ng iba't ibang bansa, ang pagbabago sa isang bansa ay maaring makaapekto sa ibang bansa. Halimbawa, yung mga local industry na nahihirapan na makipagkompetensya sa mas murang imported products. Kapag hindi kaya ng lokal na negosyo ang kompetisyon, maaring bumaba yung production. At kapag bumaba yung production, maaring maapektuhan ng employment. Ngunit tandaan natin, ang globalisasyon hindi siya puro negatibo. We will be discussing actually that sa mga susunod. Maari rin itong lumikha ng mga bagong opportunities. Halimbawa, dahil sa internet at digital technology, di ba? Maaring makapagtrabaho ang isang Filipino sa isang kliyente mula sa ibang bansa kahit nandito lang siya sa Pilipinas. Kaya yung globalization, maaring magdulot siya ng parehong oportunidad at hamon. Ano po? Um, para sa hamon dun sa globalization, say for example, may mga local industry, halimbawa mga manggagawa ng mga sapatos, ng mga tsinelas, dahil marami na, di ba, yung mga produkto mula sa China, mula sa iba't ibang bansa na mas mura dahil mas mataas yung kanilang kapital, kaya nilang ibaba yung presyo nila kumpara sa local market. So doon maaapektuhan yung employment ng mga lokal na mga negosyante, di ba? So yun yung isang halimbawa sa epekto ng globalisasyon. So isa pang um, external factor ay yung pananalasa ng kalamidad. So napakahalaga nito sa atin bilang mga Filipino dahil yung bansa natin, 'di ba, madalas tayong makaranas ng bagyo, ng baha, lindol, mga volcanic eruption, kung ano mga hazard. So halimbawa kapag sinalanta ng malakas na bagyo ang isang say for example, agricultural community, maaring masira yung mga pananim. Okay? Kapag nasira yung pananim, syempre apektado yung mga kita ng farmers. Maaari ring masira yung mga negosyo, yung infrastructure, ano pa ba, lugar na pinagkukunan ng trabaho. Kaya ang kalamidad maaring magkaroon ng direct at indirect na epekto sa employment. So sa ganitong sitwasyon, mahalaga yung disaster preparedness na pinag-aralan natin, yung social protection, yung livelihood assistance ng pamahalaan, at mabilis na rehabilitation and recovery para matulungan yung mga apektadong mga manggagawa at negosyo. Ano po? So bukod sa mga salik mula sa labor market, sa workplace, at mga external factors, meron ding personal na dahilan na maaaring makaapekto sa desisyon o kaya kakayahan ng isang tao na magtrabaho. At ito yung personal na salik. At ito yung katamaran. Ano po? Isa sa mga binabanggit na dahilan kung saan may mga individual na pinipiling hindi maghanap ng trabaho. Okay. So, feeling ko ito yung pinakamahirap. Ano po? Um, Ito'y tumutukoy sa mga personal na rason, na dahilan, na sitwasyon ng isang individual na maaring makaapekto sa kanyang desisyon o kaya sa kanyang kakayahan na magtrabaho o maghanap ng trabaho. Halimbawa, may isang tao na piniling wag munang magtrabaho dahil kailangan niyang alagaan yung isang miyembro ng kanyang pamilya, di ba? Ang hirap nun. Maari ring maaari rin na yung desisyon na wag munang tanggapin yung isang trabaho dahil napakalayo sa kanyang tirahan. Halimbawa, may job opening sa ibang lungsod. Ngunit ang magiging gastos sa pamasahe, sa pagkain at tirahan ay halos katumbas na ng kanyang magiging kita. So maaring piliin niyang huwag tanggapin yung trabaho at magkaroon na lamang ng opportunity na mas malapit doon sa kanyang lugar. Maari ring may personal career goals. 'Di ba? Yung isang tao, halimbawa graduate na ayaw munang kumuha kahit na anong trabaho dahil nais niyang makahanap ng trabaho na tugma dun sa kanyang degree at long-term career goals.
So, mahalagang maintindihan natin na mahalagang maintindihan na hindi natin dapat agad husgahan ang isang taong walang trabaho. Kapag sinabi nating wala siyang trabaho, hindi ibig sabihin na tamad siya. Okay? Maaring may personal, economic, or structural or external factors na nakakaapekto sa kanyang sitwasyon. So dito papasok ang isang mahalagang prinsipyo ng pag-aaral ng mga isyung panlipunan. Bago tayo humusga, kailangan muna nating alamin ang mga salik at konteksto sa likod ng isang problema. So ngayon, ano po, napag-usapan natin yung iba't ibang uri ng mga manggagawa, yung uri ng unemployment, at mga sanhi. Ano po? At yung mga mahalagang konsepto. At naiugnay natin sa ating sariling buhay at sa ating kinabukasan. So, bago natin tapusin, ano po ang ating lesson? So, yung mga mahalagang konsepto na ating tinalakay, yung uri ng manggagawa, yung mga hindi regular, the apprentice learners, yung casual workers, ano pa ba, yung regular employees, the contractual or project-based, yung probationary workers, okay? Yung mga seasonal workers, tapos iba't ibang uri ng unemployment, voluntary, frictional, seasonal, structural, okay, at napakarami pa. So, I think, ano po, ngayon, ang ating kailangang tandaan, ano po, na ang isang makatarungan at maunlad na ekonomiya, hindi lang siya nasusukat sa dami ng trabaho, kundi pati sa kalidad ng trabaho na meron ang isang tao at sa dignidad na tinatamasa ng bawat manggagawa. So kung meron kayong mga tanong, pwede nyo itong isend sa GC, ano po, at doon tayo magkaroon ng talakayan. So hanggang sa ating susunod na talakayan. Maraming salamat at sana ay natuto kayo sa ating lesson ngayong araw.